So, isa sa mga paborito kong prutas na kainin kapag summer ay mangga. Dahil panahon ng mangga ang summer. Kalabaw man yan, piko, Indian mango, meron pang manggang supsupin, yung mga laking buto. Yan. At dahil sagana siya pag summer, masarap siyang kainin. Nangangasim na ako para sa kumain ng mangga. Ayoko na talaga. Ayoko na manguha ng mangga. Lalo na kung ganyan kataas ang puno, paano man ako mangunguha niyan? So, wala pa. Paano yun? Gusto ko naman kumain ng mangga. Pag-init na naman, of course. Hitik na naman sa bunga ang mga puno ng mangga. Bisusan, struggle no more. Ikaw naaakit sa puno ng mangga? Hindi na po natin kailangan yan. Ah, talaga? Dahil sa produkto namin, hassle-free na po ang pagkain ng mangga. Aba, ibang-iba nga ito ha. At meron ka pang stick. At tapos may bagoong na, wow, mukhang ano ito ha. Promising! Ang ideya ni Nathan, bunga raw ng panonood niya ng random videos online. Nag-iisip kasi ako ng business na wala pa rito. So, in terms of kompetensya, wala ka talagang kakompetensya. Kasi hindi pa rin season ng mangga noon. So, sabi ko, why not na start ko dito sa Rizal. Naglabas si Nathan ng puhunan ng 1,500 pesos na ipinambili niya ng mangga at bagoong alamang. Pinangalanan niyang Mr. Manggoong ang negosyo niyang mangga in a cup with bagoong on the side pa. Nagsimulang magbenta si Nathan noong October 2023 at laking gulat niya nang bagsakan agad siya ng sandamakmak na orders. Naibalik agad ang inilabas na puhunan sa unang araw pa lang. Pero tulad ng ibang baguhang negosyante, nangaparin muna si Nathan bago niya nasungkit ang tamang diskarte sa pagbebenta ng mangga. Umiinit pala yung balat ng mangga eh. So kapag ka uminit siya, mabilis siyang pinagpapawisan hanggang sa nagiging bulok siya. So kailangan ilalagay mo siya sa container na hindi siya nakukulob. Ang kay Nathan, umaabot lang ng 1 hanggang 2 araw ang buhay o shelf life ng mangga kapag nakulob ito. Kapag ka hindi pa siya nababalatan, kailangan nandun nga siya sa container na may proper ventilation para yung hangin nagpa-pass through lang doon. At the same time, tumatagal po siya ng almost 5 to 6 days. Pero maniniwala ba kayong pati ang pagluluto ng bagoong alamang, inaral at pinag-eksperimentuhan din muna ni Nathan bago niya nakuha ang perfect recipe? Isa sa pinakamahalagang parte ng paghahanda ng alamang ay ang mismong paglilinis. Dapat din daw ay alamang na tabang at hindi alamang na maalat ang gamitin para mas madaling timplahan. Una, inaalis namin yung mga sabaw niya. Aalisin naman yung mga hindi kailangan doon or yung mga dumi rin na nahalo. Tapos ayun, tsaka na po namin siya iginigisa. May kakaibang proseso rin si Nathan sa mismong pagluluto ng alamang para masigurong malinamnam at malasa. Kapag kinain mo, may mga hinahalo kasi kami mga powders, garlic powder, onion powder, chili powder na kaunti. Kahit saan nga raw ipares ang bagoong, sure hit. Kaya nagdagdag na rin sila ng produktong singkamas na sing-sarap din ng mangga. Okay, tikman na natin ang produkto ni Nathan. Masarap ng bagoong. Para may konting tamis. Ang asim! Actually, dahil masarap yung alamang nito si Nathan, ito kasi Indian mango, hindi masyadong maasim to eh. Pero pag itinerno mo siya doon sa piko, saka sa manggang kalabaw, perfect siya kasi medyo matamis-tamis yung kanyang alamang eh. Masarap! Yun, nakakasim na agad yung biscuit ko. Inaabot pa lang sa akin. Wow! Kasing laki ng mango shake nyo, ang mango with bagoong na ito. I think this is for sharing kasi medyo marami-rami. Smells nice. Mukha din. Bago! Ayos to ah. Very convenient. Ayos. Favorite nating mangga, may bagong itsura. I doubt naman nagbago lasa nito, diba?
Feels like summer, tastes like summer. Pwede na itong dalhin kahit sa ano. Winner to mataba utak na nakaisip nito Bagoong pa lang, pwede mo na actually ulam Champion. Dapat itikimin natin si Mark. Itong kakaibang mangga cup. Social na iba na talaga ang mundo. Tumeterno sa yung shades, ha? Yan. So, titikman ko. Yes, kung gusto mo, ubusin mo. Pwede. Asim ako tuloy. Pumuputok na sa library glands. Sa library glands! Ano club yun, ka? Kaya social na mangga. Mangga, dyan ako pinaglihi. Hindi mo yan kumakain. Ikaw, Connie. Kumakain ng mangga. Ano may alamang? Ay, masarap. Oh, Ito naman bagay sa skin mo. Kinasosal na mangga yan. Ito na, pag daw kumain, sosyal na sosyal yan. Bakit naman? Pag ito nahulog, yung manner ng pagsusubo pa lang yun talagang may Saka yung pagmuya. Wala akong pantakot. Ako sa baba. Ano ba talaga? Sarap. Ha? Sarap. Ganun mo mo yan. Yan talaga. Mabibili ng 60 to 70 pesos ang mangga at singkamas na may asin sili. 65 to 75 pesos naman ang mangga at singkamas na may bagoong alamang. Meron din bagoong alamang at chili oil in a jar kung sakaling mabitin sa sausawan. Bukod sa pambatong lasa ng bagoong at mga mangga na laging fresh, ipinagmamalaki rin ni Nathan ang pagiging malinis ng kanilang mga produkto. Ang ginagawa namin para to make sure na fresh talaga yung produkto namin, hindi kami nagbabalat na. Ang ginagawa namin, on the spot po siyang babalatan. Yung sa alamang, nakatakip lang siya lagi, tas kapag kami kukuha lang kami ng alamang, doon pa lang namin siya bubuksan. Iwas siya sa anumang alikabok or any usok na pwedeng pumasok doon sa alamang. Dahil siguradong malinis, tuloy-tuloy ang pagtangkilik sa mga produkto ni Nathan. Kaya hitik din ang kita niya na pumapalo ng 30 to 45,000 pesos kada buwan. Dahil sa negosyo, nakaipon ako ng almost 60,000 sa bangko, tapos nababayaran ko rin yung monthly bills namin. Nakapundar na rin ako ng parang mga machine na kakailanganin namin para sa sealed manggoong, tapos yung blower. Binivision ko sa sarili ko na yun nga, makukuha kami ng pwesto, pwede sa mall or pwede somewhere na matao. Hindi man naging madali, hindi tumigil si Nathan na akyatin ang kanyang pangarap sa negosyo. Kaya ang payo niya sa mga nangangarap din makapagsimula ng sariling negosyo? Subok ka lang ng subok, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kasi kasama sa pagtatagumpay yan sa negosyo na kailangan mataas yung patience mo, at the same time may faith ka rin sa Diyos na bibigyan ka niya ng blessing. May mga pagkakataon na magiging maalat ang buhay, pero para sa taong masipag, matyaga at madiskarte, tiyak na masungkit din ang tamis ng tagumpay.